Minomonitor pa rin ang lokal na pamahalaan ang posibilidad ng aftershocks matapos ang magnitude 5.8 na lindol sa Negros Occidental kahapon. Sinisiyasat din kung nagtamo ng pinsala mga lugar na niyanig. Balitang hatid ni JP Soriano. Sa lakas ng lindol pasado alauna ng hapon, napauga ang sasakyang ito sa Bacolod City, Negros Occidental. Nagpatay sindi naman ang ilaw sa mall na ito ng lungsod. Habang ang mga empleyado ng maraming opisina, mabilis na naglabasan. Sinuspinde rin ang mga klase. Naglabasan din ang ilang mamimili sa isang mall. Naantala rin ang trabaho ng mga empleyado ng Iloilo City Hall at Department of Justice. Kasama naman si Yus Cooper Christine Cabsaba sa mga estudyante ng silabas sa Western Visayas College of Science and Technology. Nagsuspinde rin ng klase ang kolehiyo. Pati ang mga estudyante ng Central Philippine University na gulangtan din sa lindol. Sa Cebu kung saan naramdaman ko mismo ang pagyanig, sinuspinde ang klase sa University of San Jose Recoleto. Hindi naman masyado, gumaganon lang eh. Ngayon lang. Nakahilo ba kayo? Medyo lang, medyo. Nagpanic po ba yung ibang Ay hindi naman, kasi tumunog yun agad yung alarm. Hindi naman masyado. It's only at the upper floors. So that's why we suspended the classes. Sa kabila ng pagyanig, wala namang naitalang pinsala sa Cebu. Ayon sa Provincial Social Welfare Office, sa tala ng PVOX, nasa magnitude 5.8 ang lindol na ang sentro ay nasa hilagang kanluran ng Kawayan, Negros Occidental. Naramdaman ang intensity 5 sa mga bayan ng Binalbagan, Hinubaan at Hinigaran sa Negros Occidental at sa Iloilo City. Naramdaman din ang lindol sa Capiz at Guimaras. Sa Antique, Aklan, Masbate, gayon din sa Dipolog City. Ayon sa PVOX, inaasahang magkakaroon ng aftershocks matapos ang lindol, pero wala namang itinaas na tsunami alert. Ang amin pong local na istasyon sa Dumaguete ay nag-i-inquire na po kung may mga damage po sa malapit sa epicentro na lindol. Nito lang Pebrero, niyanig na magnitude 6.9 na lindol ang Negros Oriental na nag-iwan na mahigit 50 patay. JP Soriano, GMA News.